Tara na, talakay, mga usapin tungkol sa kalikasan at likas na yaman kasama ang mga kaibigan ng kalikasan mula sa DENR Calabarzon dito sa programa Talakayang Kalikasan. Mga kalikasan! Araw! Kami ang inyong lingkod mula sa DNR Calabarzon, Jonathan Cervantes. At ako naman, si Jefferson Mondragon. And welcome sa second episode na Talakayang Kalikasan, ang official podcast ng DNR Calabarzon. Para sa kaalaman po ng lahat, bukod po sa National Women's Month na ating ipinagdiriwang tuwing Marso, ay marami rin po tayong environmental events na sinaselebrate. At isa na nga po dyan ang International Day of the Forest na ating ipinagdiriwang tuwing March 21. Tama ka dyan, Mars. Kaya nga, in the observance of the International Day of the Forest, ay meron tayong inibitahang special guest para ibahagi sa atin kung ano man ang naging estado ng forest cover ng Calabarzon, as well as ang implementation ng Enhanced National Greening Program or ENGP. Yes, and excited na rin ako marinig ang mga istorya ng ating mga forest protection or extension officers just to protect and conserve our environment or our forests. Kaya naman, hindi na natin patatagalin pa. Kasama po natin ngayon ang Regional National Greening Program Coordinator ng DNR Calabarzon, si Sir Yul Jose F. Maliksi. Mga kalikasang araw po, Sir Hi, Yul. sir. Makakalikasang araw din sa iyo, Dio, at saka Monde, at lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng Talakayan ng Kalikasan podcast ng DNR Calabarzon. Ayan, sir. So, sigurado ngayong araw ay makakapulot tayo ng mga may halagang impormasyon tungkol sa ating reforestation project. So, sir, simulan po natin. Noong 2011 po ay nagsimula ang National Greening Program. Ito po ay by virtue of the Executive Order number 26. Ano po? Na naglalayong makapagtanim ng 1.5 billion trees hanggang taong 2016. And noong 2015 naman po ay in-enhance and in-expand po itong programang ito by virtue of Executive Order number 193. Kung saan po, ito naman ay naglayo matamnan ang remaining 7.1 million hectares na unproductive, denuded, and degraded land ng bansa. Na ngayon naman, sir, so kumusta na po kaya ang estado ng implementation ng National Greening Program sa Calabarzon? At tingin niyo po, gaano pa po kaya karami ang kailangan nating matamnan na mga lupang denuded and degraded sa ating pong rehiyon? Sa kasalukuyan po, meron po tayong 133,478.14 hectares established plantation. Ito lang po ang aming update. Sa kasalukuyan po, masasabi natin, napakalaki pa ng ating pagkukulang. At marami pa tayong lugar na dapat pagyabungin ang pagtatanim. 133,000 hectares na malaki na yon, ha? Kung ating susumahin mula ng implementation ng NGP ng 2011 hanggang ngayon taon, medyo malaki rin ang ating na-accomplish when it comes to the reforestation ng ating degraded and denuded land. So, hectares po yun. Hectares ang ating pinag-uusapan. Kung pag-uusapan natin yung seedlings, mas malaki ang thousands or seedlings. Millions na ang ating seedlings na naitanim. Oo. Kung gayon po, kung milyon-milyong seedlings yung ating naitanim, of course, we have to consider po yung mortality rate kasi hindi naman all the time mabubuhay lahat yung mga seedlings kasi maraming nakaka-apekto doon sa survival ng ating seedlings. Ngayon, ang next question ka, sir, kumusta naman po yung survival rate ng ating mga naitanim na seedlings? Okay, sa kasalukuyan po, ang regional total ng survival rate natin ay 83.28. Based po ito sa resulta ng various validation activities, third-party, regional validation, at FMB validation. Ngayon po, kung mapapansin natin, 83.28 lang po. Kasi marami pong dapat i-consider dito, katulad po ng climatology, soil type, existing vegetative cover. Yung sa soil fertility po, yun ang pinakamalaking bahagi na nagko-contribute sa pagbaba po ng survival rate. Pangalawa po yung climatology. Kasi hindi man po tayo sigurado na yung mga tinanim natin ay madidelay. Ang isa pang pinakamalaking balakid dito ay yung 3 years lamang ang ating maintenance and protection. That is why we are suggesting kung sana, kung pwede lang kung aaprubahan ng FMB,
ay 5 years na ang ating maintenance and protection. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, bilang someone na bahagi ng NGP, meron nang naitanim na may kumulang 107 million seedlings maret. And kung hindi na natin, sinabi nga na Sir Yul, yung 83% ng survival rate, again, malaking ano na yun. Malaking achievement na talaga siya. Kung sasabihin natin yung 107 million, yung 83% na ay nabuhay and nagsusurvive pa rin until now. So masasabi natin na on that part, alam natin na may success na agad tayong nasabi sa NGP. Tama ka John Mars. Kasi nga, di ba, kung iisipin mo, sobrang dami. Considering meron tayong climate change ngayon, di ba? Ang init-init, pero nabubuhay natin yung mga itinanim natin. Tama. So sir, sa ilalim po kasi ng Enhanced Natural Greening Program, mapapansin natin na yung rehabilitation effort natin ay pumapatungkol o ay nagdadirect tayo doon sa 1.2 million hectares na denuded forest land na nakitira. And yung maintenance and protection po ng ating existing forest land po. So sa tulong po ng private sectors, ng LGUs, and ng ating po local community, during the implementation of NGP, meron po ba or ano-ano po kaya ang mga suliranin na ating na-encounter and paano kaya natin sila sir na bigyan ng kasagutan? Napakarami pong challenges lamang. Number 1, ang challenges natin dyan, ito ay taon-taon meron. Noong 2011, nagsimula ang NGP. Ito po ay sa pamagitan ng soft mode. Ang naging suliranin nito ay sa pagtatanim dahil ang ating in-encourage dahil ito ay social mobilization. Marami po dyan ay yung mga estudyante, mga teacher, at lahat ng mga sa society, lahat ng mga society, organization, or whatever, involved sa community development. However, ang problema natin, hindi sila na-orient kung paano magtanim at saka kung saan natin itutukoy iuugma ang taniman. Dahil karamihan dyan, ang gusto lamang ay malapit na lugar. So, ang problema natin, ang ating mga forest land ay nandito sa mga matatakas na lugar. So, hindi naman natin pwedeng payagan yung mga bata na pumunta sa bundok at sila yung magtanim doon. Pangalawa, dahil sila ay hindi masyadong oriented sa pagtatanim, nagkakaproblema tayo sa pagtatanim. Minsan kasama yung plastic na tinatanim sa lupa. So, yun ang nagiging problema natin doon dahil siya ay social mobilization. At the same time, wala tayong maintenance and protection. Kasi social mobilization nga, iniwan natin sa mga tao ang pagmimintina at pag-aaruga ng ating mga tinanim. So, napabayaan natin iyon. Kalimitan pa, yung 2011 na plantation ay along roadside na apektado naman. Apektado ito ng DPWH dahil sa road widening, naubos din yung ating 2011. So, pumunta naman tayo ng 2012. Nagkaroon din tayo dyan ng problema. Noong 2012 po, tayo nun ay by administration. Ika nga, ang ating mga senro-penro ang siyang in charge sa pagtatanim, pag-aaruga ng mga halaman. Pero noong 2012, ang problema naman natin ay seedlings. Saan tayo kukuha ng mga pananim? Okay? Our people in the field are equipped. Okay? Number 1 problem natin ay yung mga laborers. Magkano ibabayad natin doon sa mga laborers? At sino ang makakalaga nito for 3 years? Again, wala na naman tayong mag-aalaga for 3 years. Okay? So, yun na naging problema natin dyan. Tapos, kung saan tayo kukuha ng mga pananim. Kaya medyo, yun na nagiging problema during that time. At the same time, yung maintenance and protection. Noong 2013, nagpalabas ng kautusan ng ating DNR Secretary, si Secretary Ramon P.J. Pahe, na gagawin natin through People's Organization. Okay, so yung 2013 hanggang kasalukuyan ay pag-implementa o pagsasagawa o pagtatanim sa kabundukan sa pamagitan ng National Greening Program ay kaakibat na natin dito yung People's Organization, meaning yung mga organisadong mamamayan sa kabundukan. Doon ay kukuha tayo, sila na ang magpo-provide sa atin ng
pananim. Sila ang papatubo ng pananim, sila na yung magtatanim, at sila na rin ang in charge sa maintenance and protection. Pero ang suliranin doon ay it's only good for 3 years. So, hindi pa rin ito nakasasapat kasi kailangan natin 5 taon. Dahil hindi lang naman tayo tree planting Yun ang diferensya. Tree planting ang nasa kokote ng mga tao. Pero hindi dapat tree planting lang. Tree nurturing or tree growing. So, ang kailangan natin ay 5 taon na maintenance and protection para tayong nag-aalaga ng batang maliit. Kasi ang batang maliit, pinadede din natin hanggang 3 taon, minsan pa nga hanggang 4 na taon, o minsan pa nga umaabot ng 5 taon. Pero pag siya ay 5 taon na, siya ay marunong na maglakad, katulad din ng ating inaalagaan mga punong kahoy, na ito ay malaki na. Hindi na ito apektado ng mga damo katulad ng ugol at saka mga baging na ito'y kakapitan pa dahil ito'y malaki na. Hindi na agad-agad ito mamamatay. Kaya na niyang mag-survive sa wild. Alright. So, napansin mo Maren, yung shift from social mobilization until mag-decide na tayo na magkaroon tayo ng maintenance and protection. So, doon papasok yung idea na yung difference ng tree growing and tree planting activity. Kasi from the past years, parang meron tayong notion na pag tree planting activity tayo, of course, maganda yung ino-contribute natin sa kalikasan. However, hindi natin na-realize na one-time tree planting activity lang yung ginagawa natin. So ngayon, pinipilit nating for information ng ating mga tagapakinig at mga manonood natin. So ngayon ay pinipilit nating ipaliwanag and ipaabot sa ating mga stakeholders na ang tree planting activity at ang tree growing activity ay totally magkaibang konsepto. Pag sinabi natin tree growing activity, dire-diretso yung pag-aalaga natin doon sa ating tinanim. Kasi nga, tulad ng sinabi ni Sir Yul, hindi natin sila basta-basta pwedeng pabayaan dyan kapag tinanim natin sila, di ba? Kasi yung growth and yung factors na nakaka-apekto sa growth ng mga tinanim natin, yun yung mga major considerations natin. Kaya tayo ay nagdidiretso sa maintenance and protection ng ating mga tinanim. Okay. So, ayun no, noong 2017 ata ako pumasok sa DENR, tapos naabutan ko pa yung tree planting lang ng tree planting. Diba every Arbor Day, tree planting lang tayo ng tree planting. Pero ngayon, nakikipag-partner tayo sa iba't ibang communities para at the end of the day, sila na yung magtutuloy ng mga itinanim natin, sila yung mga ngalaga dun sa mga itinanim natin. So yung NGP kasi, di ba, it needs a whole of society approach. Kasi sino rin naman yung makikinabang dito sa mga itinanim, kundi yung mga tao din, di ba? So ngayon, paano po ba natin ine-encourage yung iba't ibang sektor na makipag-partner sa DENR to protect and conserve our forests? Naisagawa natin na ma-involve ang private sector and other sectors for that matter and any organization. Sa pamamagitan po ng tayo ang kalikasan. We let the private sector adopt graduated NGP sites. Nagsimula po tayo dyan, simula pa lang noong 2017, pinasok na natin yung tayo ang kalikasan. Ito ay nagsimula dito sa may Tayabas na conference between yung ating sa protected area at ito ay inilunsad noon under Red Ipat Luna. Doon nagsimula yung tayo ang kalikasan. We started with that, tapos pinagpatuloy natin sa ngayon na ang private sector or any organization for that matter can adopt an NGP site. They will handle the maintenance and protection, the budget, and the procurement of seedlings, wherein they are the ones who will nurture yung kanilang tinanim na mga punong kahoy. Ano po? Ganito lang po ang sistema dyan. May mga magre-request sa atin ng adoption through a memorandum of agreement between the private sector and the DENR regional office. After signing of the MOA, we will identify graduated NGP sites
and how much o how many hectares they are going to develop. Yun po yung naging batayan natin. Ngayon, dun sa adoption po, the partner corporation or organization will identify where they want to adopt specific NGP sites. After that, a survey and mapping should be conducted, and purchases of seedlings will be handled by the private sector themselves. Tapos, the maintenance and protection will be handled also by the private sector by they will have to contact the people's organization in charge of the NGP sites. So, bali, it is a partnership between the DNR, the people's organization, and at the same time, the adopter, meaning the private sector. Yun lang po yun. Okay. It's good to hear po no, na marami tayong na-encourage na makipag-partner kay DNR kasi nga meron lamang tayong 3 taon na nakalaan for NGP yung gobyerno. And yung kakulangan doon, maibibigay siya or makakomplement siya ng mga private sector na may kakayanan financially, meron silang manpower. Maganda na marami tayong nakakatulong doon sa programa ng NGP. Tama nga rin. Alam mo ba, doon sa mga channels natin, meron tayong telephone, through emails, ganyan. Napakarami. Kung kung titingnan mo, parang konti lang ang interesado sa environmental initiatives. Pero hindi. Napakarami ng sumusulat sa ating channels. Nagbibigay sila, nagpaparating sila, nagpapabot sila ng pakikit ng pagtulong or ng interest sa environmental initiatives. So marami pa rin sa kanila kahit na maliliit na company, kahit groups lang, ganyan. Gusto nila mag-conduct ng tree planting at tree growing activities, ganyan. And every time na sinasabi nila na gusto ko namin mag-tree planting activities, ganito, ganyan. Agad babalik tayo dun sa konsepto na sinabi ko kanina na lagi natin sila in-encourage na mag-adapt na lang po kayo. Kung meron din naman po kayo manpower, kung may fund din naman po kayo para i-allot doon sa activity na to, mag-adapt na lang po kayo. Nang sa ganun, yung effort ay hindi nasasayang. Dire-diretso ang ating pangalaga doon sa mga tinanim natin. So, merong concept ng maintenance and protection, merong concept ng naandun tayo sa pagpapatuloy ng kanilang environmental initiatives kahit na ito ay for compliance man or talagang kusang loob na binibigay nila, ginagawa nila para sa ating environment. So, ngayon sa mga panahon na ito, hindi natin in-encourage ang tree planting activity, tree growing activities as by request ng ating mga private sectors kasi tag-init. Hindi talaga tutubo ang ating mga, hindi mabubuhay ang ating mga tinanim. So, again, during alam natin na sa NGP implementation, nagtatanim tayo from onset of rainy season. So, starting July to December. So, during those months, doon talaga tayo, doon tutulong-tulong ating mga forest extension officers, ganyan, para maitanim itong mga target natin na tree plantations. So, sir, kung meron man po, tulad na na-mention ko rin naman kanina, kung meron pong mga gustong mag-conduct ng tree growing activities, mag-request ng seedlings, ganyan, or mag-adapt po ng NGP plantation, saan po kaya sila lalapit or makipag-ugnayan? Sila ay pwedeng makipag-ugnay dito sa regional office, dito sa Barangay Mayapa, Calamba City, DNR Building, Barangay Mayapa, Calamba City. Pwede po silang sumulat, address to the Regional Executive Director, or they can send their letter of request to different centros or penros, and then this letter will be forwarded to the regional office. If there is a need for a memorandum of agreement, it should be signed by the penro and then concurred by the RED. So normally it is a tripartite memorandum of agreement between the adopters, the organization or the corporation, and then at the same time the people's organization and the office of the Regional Executive Director. Normally, ganun ang ating process. Sir, mabalik lang tayo po. Kasi we have adopted NGP sites. Paano po natin minomonitor yung mga private sectors na nag-adopt po ng NGP?
Bali, ang mga reports po niyan, actual monitoring ng sites ay sinasagawa ng mga centros. In case of Rizal, which is an implementing Penro, also the same with Cavite, they are the ones monitoring, and then the reports will be submitted dito sa regional office. However, itong mga like Santa Cruz and Penro Laguna, we have the Centro Santa Cruz, which is actually monitoring yung ating mga adapters. And then they will submit reports to the regional office, pwedeng direkta sa regional NGP coordinator's office or dito sa my RICIG. Tapos we compile all the reports and then submit it to the office of the regional executive director. Okay. And para reminder lang sa ating mga listeners, kapag po tayo ay magre-request ng seedlings, tandaan po natin na ang priority po natin ay ating mga public lands. So, kasi alam natin na itong mga public lands natin ang ating nire-rehabilitate. So, every time po na magre-request tayo ng seedlings natin, i-make sure lang natin na ito po ay tatanim natin sa ating mga public lands. Para makatulong tayo sa rehabilitation effort na ginagawa ng gobyerno. Panghuli na po, do you have any message po sa atin pong mga tagapakinig? Ito lang po ang mamimensahe ko doon sa ating mga tagapakinig. Sabi nga, nature can live without man, but man cannot live without nature. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Pag wala na po ang ating kalikasan, ang likas yaman, mawawala rin po ang tao. At saka napakahalaga po, maitanong lang po natin sa ating mga sarili. Bakit po ba pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno? Bakit pa binibigyan ng pondo? Ang DANR, sasabihin natin, ano ba yung DANR na yan? Nanguhuli lang naman yan ng mga mamumutol ng kahoy. Yan. Yung mga nagkakalat, yun lang naman ang ginagawa ng DANR. Pero alalahanin po natin ang kapaligiran, ang likas yaman, environment and natural resources po is the basic life support system. Tagalogin po natin. Ang likas yaman, ang kapaligiran, ay siya ang sumusuporta upang tayo ay mabuhay. Kung mawawala po siya, wala na rin po tayo. Hindi na po tayo mabubuhay dahil tinanggal natin yung kapaligiran at likas na yaman. Kung tatanggalin po natin ang masaganang hangin na ating hinihinga, ay hindi po tayo mabubuhay. Kung mawawala rin po ang tubig na unang pinoprotektahan ng DNR, yung ating mga watershed, wala na po tayong iinumin. Ibig sabihin po, hindi na po tayo mabubuhay. Kung puputulin po lahat natin ang mga puno at tayo ay hindi magtatanim, wala na pong sisilungan ang mga ibon, mga hayop sa kagubatan. Wala na rin po tayo makakain na punong kahoy, bungang kahoy, wala na po tayong maaasahan sa kanila. Unang-una po, ang kagubatan ang siyang nagbibigay ng patabang lupa upang maging mayabong ang agrikultura. Pag nawala po ang kabundukan, ang sinasabi natin, yung watershed, wala akong patubig ang ating magsasaka. Gayon din po, ang taba ng lupa na binibigay ng kabundukan para sa kapatagan ay mawawala rin dahil pinutol natin ang mga kahoy. Kung kaya, dapat pagyabungin natin ang kabundukan na siyang nagbibigay ng patabang lupa sa kapatagan. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat po. Tama nga rin. Alam mo yun, every time na pumapasok sa opisina, every time na ginagawa ko yung ating trabaho, mandato ng ating ahensya, iniisip ko, sabi ko, bakit kaya may mga tao pa rin na iniisip na na okay pa ang ating kalikasan, na hindi naman nasisira ang kalikasan natin. Kaya gumagawa pa rin sila ng mga illegal na gawain. Although, sa kabilang aspeto naman, hindi natin sila masisisi kung wala silang livelihood, regular livelihood, di ba? Livelihood opportunity. So, kaya tulad ng sinabi ni Sir kanina,
kaya tayo binibigyan ng pondo is para mabigyan natin sila ng livelihood opportunity. Especially those people na nakatira doon mismo sa ating mga timberlands. Ito yung mga tinatawag natin mga claimants, mga nag-o-occupy mga forest natin. Sila yung, most of the time, sila yung kinukuha nating laborers para tumulong sa pangangalaga o maintenance and protection ng ating forest plantations. So, para maiwasan itong illegal logging activities, illegal wildlife collection, ganyan, and flora and fauna collection, ganyan, binibigyan natin sila ng alternative livelihood through these programs. Isa na nga dito ang National Feeding Program. Okay. So, sir, maraming salamat po again ngayong araw sa pagbabahagi niyo po ng inyong kaalaman, and definitely, I'm pretty sure na maraming natutukan ng ating mga tagapakinig tungkol sa ANGP. So, ikaw naman, Mare, anong mga takeaways mo dyan sa ating talakayan today? Ako, natutunan ko today na importante yung pakikipag-ugnayan, lalo na doon sa lokal na komunidad. Kasi sabi nga ni Red, from 8 to 5 magtatrabaho yung mga taga-DNR, pero at the end of the day, sino yung nandun na iiwan doon sa lugar? Yung community. Tsaka, di ba, sila din naman yung pinaka-makikinabang. Kasi we cannot underestimate kung gaano kalaki yung nabibigay na tulong ng isang puno. Yung punong yun, makakapagbigay ng harvest sa'yo, ng livelihood. Yung punong yun, carbon sink din siya. So, nakakatulong siya sa pag-address sa climate change. Tsaka sa mga flooding, ganun. Ang dami natutulong ng isang puno. So, importante talaga na lahat tayo maging bahagi ng pagprotekta ng ating kalikasan. Yes. Ayun, ako naman, Mare, in my almost 5 years na sa NGP, naging bahagi na ako, almost nakita ko na yung iba't ibang aspeto ng programa, itong involvement ng community, ng people's organization, ng forest extension officers, and ng buong opisina natin. So, na-realize ko lang na, tulad ng sinabi mo, ito ay collaborative effort. Hindi lang ito effort ng gobyerno, hindi lang po ito effort ng ating people's organization. Ito ay, ang success ng program na ito ay dahil sa pagtutulungan ng lahat. Ang aim lang, hindi lang naman ang aim natin dito is for the maintenance ng para sa rehabilitation ng ating degraded and denuded lands. Tulad ng na-mention ko kanina, isa sa mga aims din ng NGP is for poverty alleviation, pagtulong natin sa local community, provision of livelihood. Kaya naman, kahit ilang taon na ang NGP, alam ko na regardless sa mga suliranin na na-encounter natin, alam ko na malaki naging impact ng NGP sa ating community and most especially sa ating environment. Bilang yun naman talaga ang ating goal, ang ma-rehabilitate ang ating forest land. Dahil tulad ng mention ni Sir kanina, napakarami ng napakarami ng environmental issues ang ating na-encounter ngayong mga panahon na to. So, the listing na dapat nating ginagawa is mag-contribute pa dun sa mga issues na yan. Okay. Grabe, Mars. Ang dami natin natutunan. Diba? What more pa sa mga susunod nating mga podcast? Tama ka dyan. Kaya naman, sa ating mga tagapakinig, monthly po natin mapapakinggan ang Talakayang Kalikasan Podcast sa DNR Calabarzon, kung saan kami ay maghahatid ng mga latest updates sa mga napapanahong issue sa ating kalikasan. Alright. So, sa lahat po ng gusto makipag-ugnayan o may mga tanong man kayo tungkol sa aming programa ng DNR Calabarzon, mangyari lamang po na kontakan kami sa hotline 8888 or sa cellphone number 0956-182-5774 or 0919-874-4369 or mag-email po kayo sa r4a@dnr.gov.ph. At para sa latest updates ng DNR Calabarzon, i-like at i-follow ang aming Facebook page at DNR4A Official at ang aming Instagram at X sa @DNR Calabarzon. Alright, so maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay at muli, isang makaligtasang araw. Inyong napakinggan ang mga napapanahong usapin sa likas na yaman at kapaligiran. Hatid sa inyo na DENR Calabarzon.